Dagdag kaalaman po, hindi nyo ba napapansin na yung mga bilihin, hindi na kagaya nung dati? Kumbaga yung 500 mo noon, hindi na siya 500 ngayon. At yung mga interest na nakuha natin sa bangko, hindi na rin ganun kalaki. Ano ba yung tinatawag na inflation at interest rate? Pag-aralan po natin. Unahin natin ang inflation. Simpleng paliwanag, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo. Ibig sabihin, yung piso mo dati, mas kaunti na lang ang mabibili ngayon. Halimbawa, noong 2010, 10 pesos lang ang mansanas. Pero ngayon, 15 pesos na. Ang epekto nito, parang nabawasan ang halaga ng pera mo dahil mas mahal na ang bilihin. Kaya kapag mataas ang inflation, ang hirap makabili ng dati mong kaya. Ngayon naman, interest rate. Sa madaling salita, ito ang porsyento ng dagdag o tubo sa pera mo kapag nag-iipon ka o dagdag na binabayaran mo kapag umuutang ka. Halimbawa, kung may 1,000 pesos ka sa bangko at ang interest rate ay 5%, after 1 year, madadagdagan ng 50 pesos ang pera mo. Pero kung umutang ka ng 1,000 pesos sa parehong interest rate, ikaw naman ang magbabayad ng dagdag na 50 pesos. So ang interest rate ay tungkol sa kung magkano ang kita o dagdag sa pera mo. Ngayon, paano sila magkaugnay? Kapag mataas ang inflation, minsan pinapataas din ng bangko ang interest rate. Bakit? Para mas kaunti ang umutang at mabawasan ang bilihin para bumaba ulit ang inflation. Parang siso lang yan. Kapag tumaas ang isa, kailangan kontrolin ng kabila para balanse ang ekonomiya. O recap tayo, inflation, pagtaas ng presyo, kaya nababawasan ang halaga ng pera mo. At interest rate, tubo sa pera mo o dagdag bayad kapag umutang. O ngayon alam nyo na, no? Mas madali nang maintindihan. Hope na nakatulong para mas maintindihan po natin ang ekonomiya. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.